Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-click ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Ano? Gulantang na tanong ni Alvin. Kaya pala nila hinahadlangan ng pag-iimbestiga namin ay dahil ayaw nila na malaman na magkapatid sila. Pero ano ang dahilan ni Harold upang magpanggap na may relasyon sila ni Ramona na higit pa sa magkapatid? Mahabang wika ni Alvin. Hindi ko alam bro, pero sa tingin ko, gusto niya akong pahirapan. Saad niya. So anong plano mo ngayon? Wika ni Andrew. Kikidnapin ba natin ang mag-ina mo? Wika ni JB. Kailangan nating pagplanuhan ang gagawin natin. Wika niya. Hindi mo ba sila kukumprantahin bro? Wika ni Mike. Hindi sa ngayon. Kung gusto mo naman bro, kidnapin natin si Harold at bugbugin. Turuan natin ang leksyon. Wika ni Andrew. Oo nga, sang-ayon nila. Mga gago, gusto niyo bang kamuhian ako ni Ramona kapag ginawa natin niya sa kapatid niya? Inis niyang sagot. Suggestion lang naman bro, wika ni Andrew. 11:00 na ng gabi pero hindi pa rin siya makatulog. Pinag-iisipan niya kung paano nga ba mababawi ang kanyang mag-ina. Ligawan ko kaya si Ramona. Pero paano ko naman gagawin yun kung nagpapanggap nga si Harold na asawa ng kapatid niya? Ano ba ang pinaplano mo at kailangan mo pang magpanggap na may iba kayong relasyon ng kapatid mo? Sigaw ng isip niya. Tumayo siya at lumabas ng kanyang silid. Dumiretso siya sa kanyang minibar at doon ay uminom at nag-isip. Maya-maya ay kinuha niya ang kanyang cellphone na nasa bulsa. Hey man, what's up? Wika ng kabilang linya. Pwede ba kayong magpunta dito sa bahay ko? May mahalaga tayong pag-uusapan. Saad niya. Alright, we'll be there in 10 minutes bro. At pinatay ang kanyang phone. Kinabukasan ay late na siyang nagising. Napahilot siya sa kanyang noo na parami ang inom niya kagabi. Bumangon na siya at dumiretso sa kanyang banyo at mabilis na naligo. Pagkatapos maligo ay kinuha niya ang kanyang phone. Tatawagan niya si Ramona. Hello? Saad niya. Hindi kumikibo at nasa kabilang linya. Pero naririnig niya ang paghinga nito. Ramona? Alam kong nandyan ka. Kausapin mo naman ako. Wika niya. May gusto ka bang sabihin, Miguel? Tanong ni Ramona. Pwede ba tayong magkita? Tanong niya. Para saan? Namimiss na kasi kita. Pati ng anak natin. Please, kahit saglit lang. Pakiusap niya. Hindi pwede, Miguel. May lakad kami ni Harold ngayon. Napakuyom na naman ang kanyang kamao. Naiinis siya sa pagpapanggap nito. Please, kahit saglit lang. Muli niyang pakiusap. Okay, fine. Pero hindi ngayon. 3 days from now. At isasama ko rin si Vince. Halos ay maglulundag siya sa tuwa nang sa wakas ay pumayag ito. Sige, salamat. Nauutal niyang sagot. Okay, text ko na lang sa'yo ang place and time. Sabay patay ng phone. Hindi rin nagtagal ay nakatanggap siya ng text galing kay Ramona. Alright, sa hotel na pag-aari niya kami magkikita sa isang Italian restaurant sa loob. 2 p.m. kami magkikita, 3 days from now. Buti na lang at may oras pa kami para paghandaan ng mga plano namin. Sa wakas ay makikita ko na naman siya. May 3 days pa ako para mag-prepare na surprise ang gagawin ko para sa kanya. After 3 days, araw na napag-usapan nila. 1:30 p.m., nakaredy na si Ramona at ang kanyang anak. Naka-floral mini dress lamang siya na kulay peach na umabot lamang hanggang sa taas ng kanyang tuhod. Inilugay niya ang kanyang buhok at naglagay lamang siya ng simpleng make-up. Palabas na siya ng kanyang silid nang makasalubong ang kanyang kapatid. Saan ang lakad mo? Wika nito. Makikipagkita ako kay Miguel. Kasama ko si Vince. Diretsahan niyang sagot.
Alam mo ba, napauwi na si Papa? Wika nito. Nagulat siya sa kanyang narinig at nanlaki ang kanyang mga mata. Ha? Wala naman sinasabi si Papa na uwi siya ng Pilipinas. Gulat niyang tanong. Hindi ko rin alam, Munchkins. Pero ayon sa mga kaibigan ko ay soon, makakalapag na ang eroplanong sinasakyan ni Papa. Hindi ko rin alam kung ano ang plano ni Papa at bigla-bigla na lamang siyang uuwi. Gamit ba niya ang private plane? Tanong niya. Yap, kaya soon, nandito na si Dad. Maagap niyang sagot. Napabuntong hininga siya. Okay kuya, tawagan mo agad ako kapag dumating si Papa at uuwi agad kami ni Vince, okay? Litanya niya. Okay Munchkins, mag-ingat ka. Huwag ka na ulit papaloko dyan sa mokong na yan. Nakangising wika ng kanyang kapatid at humalik sa kanyang noo. Hindi nagtagal ay nakarating din sila sa hotel na pag-aari niya. Pagpasok pa lamang nila ng kanyang anak ay isa-isang nagbatian sa kanila ang empleyado ng hotel. Good afternoon! Ngiti lamang ang kanyang isinagot at tuloy-tuloy siya sa loob nang mapansing parang may kakaiba. Siguro dahil sa kinakabahan lamang siya dahil magkakaharap na ulit silang dalawa. Mom, what are we doing here? Tanong na kanyang anak. We are going to meet your dad here, sweetheart. Simpleng sagot niya sa kanyang anak. Yay! I miss my daddy. Thank you, mommy. Tuwang-tuwang wika ng kanyang anak na nagpangiti sa kaniya. Habang naglalakad sila ng kanyang anak, ay may pumailan lang na magandang musika. Kilala ko ang boses na yon. Hindi ako pwedeng magkamali. Nagpalingon-lingon siya ngunit hindi mahanap ng kanyang mga mata. Parang may mga libo-libong kabayong nagtatakbuhan sa kanyang dibdib at hindi may paliwanag ang sayang kanyang nararamdaman. Lalo siyang kinakabahan habang parang papalapit ang napakagandang tinig na umaawit. Nagkakaingay sa loob ng hotel at halos lahat ng kababaihan ay kinikilig at napapatili. Nanginginig ang kanyang tuhod nang halos maramdaman na niya na ang taong kumakanta ay nasa kanyang likuran. Ayaw niyang humarap. Natatakot siyang mapaiyak at malaman nito ang tunay niyang nararamdaman. Sa kanyang harapan ay nakikita niya ang mga kaibigan ni Miguel na nakangiti sa kanya at may mga hawak na iba't ibang kulay na rosas. Nangingilid na ang kanyang luha at napapahigpit ang hawak sa kamay ng kanyang anak na magsalita ito. Mommy, look daddy, he is serenading you. Tuwang-tuwang wika ng kanyang anak na may palundag-lundag pa. Napalunok siya at unti-unting humarap sa taong nasa kanyang likuran. Halos hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa sa sobrang kabang nararamdaman. Miguel? Halos bulong niya nang humarap siya dito habang titig na titig ito sa kanyang mga mata. Hindi na niya napigilan pa ang kanyang mga luha at nag-una-unahan ng tumulo mula sa kanyang mga mata. May hawak itong isang bouquet of red and white roses at inabot sa kanya habang umaawit. Habang lumuluha siya, ay hindi na niya napigilang ngumiti ng napakatamis sa lalaking kaharap niya. Ramona, sa harapan ng lahat ng taong naririto, gusto ko malaman mo na mahal kita at handa kong gawin ang lahat para sa iyo. Gusto kitang makasama habang buhay. Gusto kitang alagaan at mahalin habang buhay. Kayo ng ating anak. Sana tanggapin mo ang pusong nangungulila at nagmamahal ng tapat sa iyo. Mahaba niyang litanya habang nakatapat ang mikropono sa kanyang bibig. Napatakip siya ng bibig at hindi mapigil ang mga luhang nag-uunhan sa pagbagsak sa kanyang pisngi. At lalong nangatog ang kanyang tuhod nang isa-isang naglapitan ang mga kaibigan ni Miguel at inabot sa kanya ang hawak-hawak nilang bulaklak. Napatutop ang kanyang bibig nang mapatingin siya kay Miguel na ngayon ay nakaluhod na sa kanyang harapan habang anak naman niya ay talon ng talon sa sobrang kaligayahan. Will you marry me, Ramona? Nakatakay pa rin ang kanyang kamay sa kanyang bibig habang nakatitig sa nakaluhod na gwapong lalaki sa kanyang harapan. Halos maghilam na ang kanyang mga mata sa sunod-sunod na luha na nagkukumawala sa kanyang mga mata. Ang lalaki ngayon ay nakaluhod sa kanyang harapan ay ang lalaking pinapangarap niya maging kabiyak at makasama ng habang buhay. Siya ang dahilan kung bakit wala siyang ine-entertain na kahit isang manliligaw.
Kung panaginip man ito, sana'y wag na akong magising, bulong niya sa sarili. Nagulat siya at napukaw ang kanyang pag-iisip nang may marinig na boses na nagpakaba sa pagkatao niya. Anak, naghihintay ng sagot si Mr. Montenegro. Mahirap at masakit sa tuhod ang matagal na pagkakaluhod. Wika ng boses na yon na nagsalita sa mikropono at walang iba kundi ang kanyang ama. Napatingin siyang bigla sa pinanggagalingan ng boses. Nakita niya sa hindi kalayuan ay ang kanyang ama at ang kanyang kapatid na si Harold na nakatayo kasama ang mga magulang ni Miguel na walang iba kung hindi si Mr. and Mrs. Montenegro na nakangiti sa kanya. Napatingin siya sa kanyang kapatid at nakita niya itong tumaas ang kilay at nagkibit balikat upang ipalam na wala siyang kinalaman sa mga nangyayari. At base din sa reaksyon nito ay mukhang nagulat din ito sa mga nagaganap. Muling nagsalita ang kanyang ama sa mikropono. Pag hindi ka pa sumagot, sa tingin ko, hindi na makakalakad pa si Mr. Montenegro sa tagal ng pagkakaluhod niya. Wika ng kanyang ama na natatawa. Narinig niya ang malakas na tawanan at hiyawan ng iba. Say yes! Rinig niya sigaw ng halos lahat ng tao sa loob ng hotel. Napatingin siyang muli sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Kitang-kita niya ang takot at pangamba sa mukha at ang mga luhang tumutulo sa mga mata nito. Yes, I will marry you. Nauutal niyang wika, subalit may ngiti sa kanyang mga labi. Nagulat na lamang siya sa lakas ng hiyawan ng mga tao at palakpakan sa loob ng hotel. Ang kanyang anak naman ay biglang bumitaw sa kanyang kamay at nagsisigaw sa sobrang kasayahan. Yay! Finally! Buo na ang pamilya namin! Habang tumatalon-talon pa ang kanyang anak. Tumayo si Miguel mula sa kanyang pagkakaluhod at mabilis siyang niyakap at hinalikan na kinagulat niya at kinapula ng kanyang mukha. Naku iha, natutuwa ako at magkakaroon na rin kami ng manugang sa wakas at may apo na agad kami. Salamat sa pagtanggap sa aming anak. Masayang wika ni Mrs. Montenegro. Salamat din po sa pagtanggap niyo sa akin tita, saad niya. Hay, ano ka ba? Mula ngayon, mami na ang itatawag mo sa akin at daddy naman sa aking asawa. Isa na tayong pamilya ngayon at masaya ako na ikakasal na din sa wakas ang anak ko. Lumapit ang kanyang ama at niyakap niya ito. Ano tong nababalitaan ko? Nagpanggap kayo mag-asawa ng kapatid mo para lamang paglaruan ang ama ng anak mo? Hindi ba ang isang bagay na kabilin-bilinin ko sa inyong magkapatid ay ang magpakatotoo kayo at huwag na huwag kayong manloloko ng kapwa ninyo? Nakakunot na tanong ng kanyang ama. Po, Papa, hindi po ako. Si Kuya po ang may gawa nun. Pinagsabihan ko na po siya pero ayaw niya makinig. Nakayuko niyang wika. Ha? Excuse me. Wala naman akong totally na sinabi mag-asawa kami ni Ramona. May tanga lang na nag-assume. May pa-imbestiga pa. Wala namang napala. Wala naman palang ibubuga. Wika niyang naiinis. Harold, sita ng kanyang ama. Oops, sorry papa. Nagbibiro lang po ako. Wika ng kanyang kapatid. O siya, halina kayo sa loob ng restaurant at magpapahanda ako ng pagkain para sa atin. Masaya ang lahat habang kumakain. Balae, kailan ba natin itatakda ang kanilang kasal? Tanong ni Mami Mercedes. Gusto ko po sana itong linggo ding ito. Mabilis na saad ni Miguel na naging dahilan para mapatitig ako sa kanyang mukha na halatang hindi na makapaghintay. Atat ka lang, Mr. Montenegro? Sabat ng kanyang kapatid. Grabe ka, bro. Kulang na lang sabihin mo na bukas din po papakasalan ko na si Ramona. Wika naman ni Alvin na dahilan ng tawanan ng mga magulang nila. Pakialam nyo ba ha? Singhal ni Miguel. Konting hiya. Huwag mo ipakitang atat kang pakasalan ng kapatid ko. Palibhasa, takot ka na baka magbago pa ang isip niyan. Sabat ni Harold. Umismid lamang si Miguel at hinawakan at pinisil ang kanyang mga kamay na nagpakislot sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang kuryenteng dumadaloy sa kanyang buong katawan. Ramdam niyang pulang-pula ang kanyang mukha kaya yumuko na lamang siya. Sa tingin ko,
Itatakda natin ang kasal nila sa darating na buwan. Wika naman ni Daddy Simon na ama ni Miguel. What? But Dad, I don't think I can wait that long. Wika ni Miguel na nakakunot ang noo. Yes, agree ako kay Balae na sa darating na buwan natin itatakda ang inyong kasal. Litanya ng kanyang ama na ipinababatid sa lahat na buo na ang desisyon at wala nang magagawa pa kung hindi ang sumunod at hintayin ang araw ng kasal. Naging masaya ang araw na ito, lalong-lalo na sa aking anak na walang ginawa kung hindi ang kumanta. Mukhang nakuha niya ang ganda ng boses ng kanyang ama. At sabi rin nila ay may angkin din akong boses kaya siguro maganda din ang boses ng aking anak. Lumipas ang araw at linggo at eto na nga at nalalapit na ang aming kasal. Habang lumalapit ang araw ng aming kasal ay lalo naman napakiramdam ko ay napakabagal ng oras. Inaamin ko na kahit ako ay hindi na makapaghintay pa sa araw ng aming kasal. Isang bagay na pinapangarap ko, buhat na makilala ko si Miguel Montenegro, ang aking aroganteng amo noon. Araw na pinakahihintay ng lahat, araw ng aming kasal, ng aking pinakamamahal na si Miguel. Nakahanda na ang lahat, suot-suot ko na ang pinakamahal na wedding gown na pinasadya pa ng aking mapapangasawa sa isang pinakasikat na wedding gown designer sa Europa. Napaka-eleganting tingnan ng aking gown na halos nababalutan ng maliliit na brilyante. Pakiramdam ko ay isa kong prinsesa sa isang fairy tale. Sinipat-sipat ko ang aking suot at ang aking mukha sa salamin at napangiti ako sa aking nakita. Napakaganda ko ngayong araw na ito. Maya-maya ay may kumatok sa aking silid. Ramona anak, naghihintay na silang lahat sa simbahan. Nakahanda ka na ba? Wika ng aking ama. Napangiti ako na makita ko si Donna sa kanyang likuran, ang aking best friend na ngayon ay aking maid of honor. OMG, BFF! Napakaganda mo, para kang diwata sa sobrang ganda. Grabe ka naman, pero salamat. Nakangiti kong wika sa kanya. Halina kayo at baka mahuli pa tayo. Kanina pa sila nag-aantay sa simbahan at ang groom mo, baka magkandaihi yon sa kaba na baka hindi mo siya siputin. Litanya na kanyang ama. Makalipas ang 15 minutos ay maayos kaming nakarating sa simbahan kung saan gaganapin ang aming kasal. Namangha ako sa napakagandang ayos ng harapan ng simbahan. Naririnig ko ang mga sigawan ng tao sa labas. Dumating na ang bride, magsiayos na kayo sa pila. Rinig kong sabi ng isa sa coordinator ng aming kasal. Nakatayo ako sa labas ng pinto ng simbahan at nakatitig lamang sa saradong pintuan nito. Maya-maya pa ay unti-unting bumubukas ang malaking pintuan ng simbahan at naririnig ko na ang malamyos na awitin na nanggagaling mismo sa loob. Nagsimula na kaming lumakad ng aking ama at habang papalapit ako kung saan naghihintay ang lalaking mahal ko, ay wala ring tigil ang pagtulo ng masaganang luha sa aking mga mata. Masaya ako anak at nakikita ko kung gaano ka kasaya ngayon. Maging isa kang mabuting asawa at ina sa kanila at ang iyong pagsasama ay magtatagal ng panghabang buhay. Naiiyak na saad ng kanyang papa. Habang palapit kami ay nakita ko ang aking kuya na nakatayo sa tabi ng aking mahal na naghihintay sa aking pagdating. Isang matamis na ngiti ang binigay sa akin ng aking kapatid habang nakikita kong katulad ko ay lumuluha din ang aking mapapangasawa. Inabot ng aking ama ang aking kamay kay Miguel. Pakamahalin at pakaingatan mo sana ang aking anak at apo. Pinagkakatiwala ko sila sa iyo. Bilin ng aking ama sa aking magiging asawa. Inabot ni Miguel ang aking kamay. Makakaasa po kayo papa, na mamahalin at aalagaan ko ang aking mag-ina. Wika niya habang umiiyak. Bakla ka ba? At iyak ka ng iyak dyan? Pangasar na wika ng kapatid ko kay Miguel. Tumahimik ka nga dyan. Pasalamat ka at kapatid ka ng aking mahal. Kung hindi, kanina ka pa bumagsak dyan. Inis na wika ni Miguel. Subukan mo kung ayaw mong basagin ko dyan ang mukha mo. Ganti ng aking kapatid. Pwede ba magsitigil kayo?
Maya-maya ay tumikhim ang pari at sabay-sabay kaming napatingin sa pari na magkakasal sa amin. Narinig namin ang tawanan ng mga tao sa loob ng simbahan. Pasensya na po, Father. Sige po, ituloy na po natin ang kasal. Paghingi ng dispensa ng aking kapatid. I, Miguel Montenegro, take you, Ramona Miranda, to be my wife. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. I, Ramona Miranda, take you, Miguel Montenegro, to be my husband, and I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. And I pronounce you, husband and wife. You may kiss your bride. At nagpalakpakan ang mga tao. Makalipas ang 2 taon, Miguel! Manganganak na ako! Sigaw ni Ramona sa kanyang asawa. OMG, wait lang, hindi ko alam ang uunahin ko. Nalilitong wika niya. Buwisit ka, buhatin mo na ako at dalhin mo na ako sa ospital. Lalabas na ang bata. Sigaw niya muli sa kanyang asawa. Walang kaabog-abog ay binuhat niya ang kanyang asawa at nagmamadaling lumabas ng kanilang mansyon. Manang, ikaw muna ang bahala kay Vince. Dediretso na kami sa ospital at pakitawagan na rin si Mami at Daddy. Pakisabi na manganganak na ang asawa ko. Hinihingal niya ang bilin sa kanilang kasambahay. Sa hospital, makalipas ang 2 oras ay maayos na naipanganak ni Ramona ang kanilang ikalawang anak na babae. Pinangalanan nila itong Vera Montenegro. Naging maganda ang kanilang pagsasama at wala kahit na sino man ang makapaghihiwalay sa 2 taong tunay na nagmamahalan. Tunay ngang kapag ang pag-ibig ay puro at wagas, walang sino man ang makakahadlang dito. Lumipas man ang panahon, kung talagang para sa iyo, darating ito. Maraming salamat mga kaibigan. Naway meron po kayong napulot na aral sa ating kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat!